Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ang mga kwento, ganap buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan po ng aral, bagong kaalaman at mga bagong paraan po na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-uumpisa na pong mag-apply para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik, nanonood at sumusunod sa ating mga vlog, lalo na po ang ating lahat na mga kakayod na OFW saan mang parte ng mundo, dito po sa may Middle East, particular na po dito sa bansa na ating pinagtatrabahuhan, Saudi Arabia, at sa lahat po ng mga kakayod natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mga kakayod, medyo pawis tayo ngayon, tsaka nakaramdam tayo ng init dito sa ating kwarto dahil pagdating pa lang natin kaninang alauna ng madaling araw, local time po dito sa Riyadh, nagkaroon na po ng blackout dito sa ating accommodation. Mga kakayod, sa kaalaman lang po ng ating mga kakayod, lalo na dyan sa Pilipinas, pag nag-brown out po or blackout dito sa Saudi, automatic po na mawawala yung serbisyo ng tubig at saka serbisyo po ng internet dahil ang linya ng tubig dito at saka linya ng internet ay pinapapangsyon po ng kuryente. Kaya experience natin ngayon mga kakayod na walang tubig, walang aircon, at saka wala po tayong internet connection. Sabi ng kasama din natin mga kakayod na Pilipino nung dumating siya sa restaurant natin ng alas 11 ng gabi dito na alas 7 pa daw kaninang gabi. Nag-brown out na hanggang ngayon 5:30 na po ng umaga, hindi pa rin naibalik ng maayos yung supply ng kuryente. Kanina mga alas 2 mga kakayod, bumalik yung supply ng kuryente, pansamantala na tumagal lang ng mga 15 to 20 minutes tapos namatay na naman siya. Hindi natin alam mga kakayod kung kailan talaga muling bumalik yung straight na supply ng kuryente dito sa aming accommodation. Mga kakayod, yung mga kasama ko dito na morning shift, nandun na sila sa bus ngayon kasi papunta na sila doon sa restaurant namin. Wala silang mga tulog dahil sobrang init ng kwarto mga kakayod dahil likas na mainit yung temperatura dito sa Saudi, tapos kulob pa yung mga kwarto. Saka walang ligo mga kakayod dahil wala ng tubig na magamit, at saka karamihan hindi na rin nakapagsaing dahil ang kadalasang ginagamit dito ay yung rice cooker. Mga kakayod, siguro nagtaka kayo kung bakit pinag-usapan natin tong mga naranasan natin ngayon na brown out sabay ng pagkawala ng supply ng tubig, pag-andar ng aircon, at saka pagdaloy ng internet connection. Dahil mga kakayod, bigyan natin ng makatotohanang impormasyon yung mga nag-a-apply pa dyan sa Pilipinas na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa para alam na nila yung mga nangyayari dito at may pwede na silang gawing mga tips or mga solusyon
kung nandito na sila sa ibang bansa at saka makaranas sila ng ganitong pangyayari. Dahil mga kakayod, Pilipino tayo, kailangan natin na labanan kung ano man yung mga aberya dito dahil kailangan pa rin natin ipagpatuloy yung pagtatrabaho natin kahit na may ganitong mga pagkukulang or pagkakamali na nangyari na hindi talaga natin maiwasan. Ang maganda na lang gawin natin dito mga kakayod, pag naabutan tayo ng walang kuryente, walang internet, walang aircon, saka walang tubig, dapat talaga mga kakayod na habaan na lang yung pasensya natin, lalo na pag nakadagdag pa yung hindi pa pagpapasahod natin kahit panahon na dapat ng pagtanggap natin ng sahod sa buwan na to. Kasi nandito na tayo mga kakayod, kailangan na lang nating magtiis, magpasensya para matapos natin yung 2 taon na kontrata natin na wala ng problema mga kakayod. Isa din sa mga gawin natin mga kakayod na dapat sa panahon na okay pa yung kuryente, may tubig pa, may aircon pa, saka may internet pa. Sa tubig mga kakayod, dapat talaga pag may bakante na galon ng purified water, lagyan talaga natin yan ng tubig sa gripo tapos itabi natin sa loob ng kwarto para kung mawala yung supply ng tubig, meron tayong magamit para panghugas ng plato, pangsabaw sa sinaing at saka kung ano pa mang paggagamitan natin ng tubig. At ipaintindi na rin natin sa mga kakayod natin na nandyan sa Pilipinas, mga kamag-anak natin, na may mga panahon talaga na nawawala yung kuryente kasabay na yung pagkawala din ng tubig, aircon, lalong-lalo na sa internet, para hindi sila magtaka kung mawalan tayo ng internet connection at hindi na nila tayo makontak dahil alam na nila na may mga posibilidad na pagkawala ng kuryente, sabay-sabay lahat mawala din ng supply. Iba din na mga aksyon na dapat nating gawin mga kakayod. I-program na lang natin sa mga utak natin na kahit wala tayong tulog, kahit wala tayong ligo, kahit hindi tayo nakapagsaing dahil sa ganitong sitwasyon, papasok pa rin tayo mga kakayod sa trabaho at sana rin maisip ng may-ari, ng mga manager na dapat alagaan nila yung mga tauhan nila kasi sino pang makapagtrabaho ng maayos lalo na pag araw ng weekend na busy kung yung mga tauhan mo walang magandang tulog dahil hindi nyo naalagaan yung accommodation na tinitirhan nila. Mga kakayod, payo lang natin sa mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas para hindi kayo matulad sa akin sa sitwasyon ko dito ngayon. Huwag kayong basta-bastang mag-apply sa mga agency na hindi masyadong may pangalan o yung mga naka-locate lang sa mga gilid-gilid na parte ng Kamaynilaan dahil ang pwedeng mangyari dyan mga kakayod na yung ibigay din nila na employer dito sa ibang bansa,
hindi rin malaking kumpanya at saka hindi rin mayaman sa aspeto ng pera at saka sa concern sa pag-aalaga ng mga tauhan nila. Mas maganda na mga kakayod na doon na kayo sa may mga pangalan na nakalocate mismo sa mga magagandang buildings. Kasi pag may pangalan na agency, karamihan din dyan na mga tie-up nila na employers dito sa ibang bansa, mga kakayod, mga malalaking kumpanya din na may mga sapat na manager na kung ano man yung concerns mo, may makakatulong sa iyo at saka maganda yung pag-aalaga nila sa mga tauhan lalo na sa pagbigay ng accommodation mga kakayod. Mahirap mga kakayod kung medyo may kalusugan yung katawan mo tapos mainit dahil sa ganitong sitwasyon at saka hindi natin maiwasan na makaramdam ka talaga ng stress mga kakayod. Lalo na ngayon, ang daming concern na hindi talaga nabigyan ng tamang aksyon ng kumpanya pero no choice na mga kakayod, kailangan na lang tapusin yung kontrata para kung ano man yung dapat sa atin makuha at madala natin para maipang-umpisa ng maliit na negosyo dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng blackout. Pero sa Pilipinas mga kakayod, tanggap natin dahil alam natin na maraming factors kung bakit tumatagal yung pagbalik ng supply ng kuryente. Iba dito mga kakayod dahil kadalasan talaga na nagiging problema ng blackout at napatagal yung pagbalik ng kuryente sa isang accommodation dahil sa kunting kapabayaan ng part ng employer o di kaya yung may-ari ng building na tinutuluyan ng mga manggagawa na makabaya doon sa local electric company dito sa ibang bansa mga kakayod. Dapat isaalang-alang kung sino man yung concern sa pagbabayad ng kuryente na yung mga tao na nakatira sa accommodation na to or kahit saan mang accommodation ay nagtatrabaho yan, pagod at sana man lang pagdating sana ng accommodation mabigyan ng disenteng sitwasyon para makapagpahinga na naman dahil kinabukasan balik na naman sa trabaho. Mga kakayod, sa lahat po ng mga OFW na nakapanood sa ating vlog ngayon, i-comment nyo naman po sa baba kung ano yung mga naging karanasan nyo sa pag-blackout dito sa ibang bansa, kung ano yung mga gagawin or ginawa nyo na nakaganda sa inyo para mabasa po at makatulong tayo sa ating mga kakayod sa Pilipinas na nag-a-apply pa lang para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, isa itong sitwasyon na to sa challenging part being an OFW dito sa iba't ibang mga bansa dahil hindi po lahat ng OFW maganda pa yung sitwasyon ng mga pangangatawan dito sa ibang bansa at saka yung iba't ibang nararamdaman at nararanasan natin na stress pwedeng madagdagan dahil sa mga ganitong sitwasyon. Mga kakayod, kung bago ka man sa ating channel,
Pwede po bang makahingi ng like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, bago ka man mag-apply dyan sa Manila or habang nandyan ka sa Manila, panoorin mo lagi yung mga vlogger or yung mga influencer na nandito sa ibang bansa para po maging mulat na kayo sa mga katotohanan na pangyayari dito at alam nyo na kung ano yung mga pwede nyong gawin para hindi kayo masyadong mabigatan pag nandito na kayo at maranasan nyo na yung ganitong mga sitwasyon. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW hindi karamihan masaya at masarap. Akala lang ng mga nasa Pilipinas nating mga kakayod yan. Pero ang katotohanan, hirap, sakripisyo, pagtitiis, at lungkot ang nararamdaman dito. Pero mga kakayod, magdasal lang tayo, magsikap, at siguradong malagpasan natin to dahil gusto nating makuha ang ating mga pangarap para sa pamilya natin dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang tayo mga kakayod. Maraming salamat po.